Ayan po sa lahat po ng aking mga magaganda at mga gwapo kong mga subscriber. Hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng mga sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po, kung gusto rin nyo ang gumanda, kagaya nitong gumanda at gumwapo, kagaya nitong mga subscriber ko, ay mag-subscribe na rin po kayo rito para mapabilang na rin po kayo sa magiging maganda at mga gwapo. Yung mga sa subscriber po dyan itong si Dr. Bayag, lahat po yan, subscriber ng Kapiso at subscriber na rin, Red Shane. Abay, lumayas na po kayo dyan. Kasi unang-una, pag manatili kayo dyan, mananatili rin kayong mga pangit. Ayan. Pero kung nandito kayo sa Birana Live Studio TV, magagaya kayong lahat na mga subscriber ko, ang gaganda na, ang gugwapo pa. Yan po ang totoo. Hindi lamang po yan. So, swertihin pa kayo. Ayan. Ay siyempre, ay bakit nga ba kayo gaganda kung nandiyan kayo kay Dr. Bayag, Red Shane at kay Kapiso? Ay sila mismo ang papangit. Oh, may maaasahan ba kayo na gaganda kayong mga subscriber, gugwapo kayong mga subscriber mga yan? Lalo kayong papangit at lalo kayong isusumpa. Yan. Sumpa ang aabutin nyo. Kasi yung mga taong yan, isinumpa na yan mga yan. May sumpa na yan. Kaya, para makahulagpos kayo sa sumpa, abay dito na kayo mag-subscribe sa Birana Live Studio TV. Ayan. So, pupunta na po tayo dito sa ating main topic. Ayan. Parang maging ako ay na-excite dito sa ating gagawing topic na ito. Dahil kung noong isang araw ay naitopic po natin yung inubos ni Butanding Lamunin yung mga natitirang mga sardinas at kung ano-ano pa dyan sa kanilang tindahan. Kasi nga po, yun na lang po yung mga natira ay dahil nga po yung marami doon na pinagbintahan ay pinangsabong lang po ni paralisado or ni paralyzed na parautog. Ayan. At ngayon naman po ay akala ko hanggang doon na lang. Pero meron pa pong mas matindi pala. Ito po, pagpapaunahan ko na po kayo. Wala po akong binabanggit dito na pangalan. Kasi unang-una hindi naman po dapat. Kasi unang-una, buhay naman po nila yan. Kaya lang, sinasabi ko lang po ito, pero wala po akong binabanggit na pangalan dito. Hindi dahil sa natatakot ako. Kundi kahit pa paano ay marunong din po akong rumispito. No? Kaya yung magre-reaction dito sa itong video kong ito, dahan-dahan kayo, dahil dito wala akong pinapangalanan. Ngayon, kung kayo ang magpapangalan, ay kukumbinsihin ko itong papangalanan ninyo na magsumbong sa akin at ako mismo ang magsosolsol sa kanila na para kasuhan kayo at ipipinance ko. So, maliwanag tayo dyan. Okay, kasi lalabas tayo rito na pakialamero na tayo masyado. Sa totoo lang, yung mga napapanood ko, masyado na tayong pakialamero. Kaya nga dapat dito, kung may sasabihin man, ay alam naman ng tao yan. So, huwag na kayo magmimensyon. Ganun lang yun. Dahil po ito, ang mas matindi. Pagkatapos niyang ubusin, yung tinda, yung pinagbintahan ng kanilang tindahan at ipinatalo lang sa sabong, ay ito ang mas matindi.
dahil yung mismong registration ng kanilang tricycle ay isinanla na para may pangsabong lang. Dahil ang sinasabi nitong aking informer, gusto raw makabawi doon sa kanyang natalo na pinagbintahan ng paninda nila. At yun nga, sa kagustuhan makabawi, isinanla po yung registration. Yun po yung tinatawag na ORCR, Official Receipt at saka Certificate of Registration ng tricycle na i-donate din sa kanila. Di ba? Imaginin mo, i-donate sa kanila yung tindahan at saka itong tricycle. Pagkatapos niyang ubusin sa sabong yung pinagbintahan sa tindahan, ay ito na mga dinonate na tricycle, ang ORCR ay isinanla para daw po makabawi doon sa kanyang talo. So ngayon, abangan nyo po dyan, lalo ngayon, ngayon darating na linggo, abangan nyo po dyan sa sabungan dyan kung saan sila pupunta dyan. Abangan nyo po at picturean ninyo. Picturean ninyo para huwag kayong mahiya na i-post yan. Or isend ninyo sa akin, ako na rito magpo-post. Kabi-kabila yan ipopost ko. Basta mayroon tayong picture na nandoon sa sabungan. Ang purpose po natin dito, para gisingin natin itong mga sponsor na mga tanga na patuloy na tumutulong dyan, na samantalang habang tinutulungan ninyo, hindi na nagtatrabaho at nang bubuisit pa dyan sa mga idinonate na ng mga sponsor. Yun ang ating gagawin para matauhan at magising itong mga tangang mga sponsor na ito. Samantalang kayo ang nagpapakahirap magtrabaho para may maipadala, may pangpakulay kayo dito sa animal na pamilyang ito, ayan ang ginagawa. Di ba? So, yun ang sinasabi ko. Picturean nyo, padala nyo sa akin. Pero, kung kayo, gusto nyo naman kayo na mag-post dyan sa social media, di gawin nyo. Pero yun po kasi ang balita ko ngayon dito. Sabi ko nga, hanggat hindi tayo nakakakuha ng matibay na ebidensya, hindi tayo pwedeng magpangalan. Naintindihan nyo? Kaya nga, ang sinasabi nga itong informer ko, ay puntahan nyo na raw dyan, lalo na yung mga taga-Rian lang din. Actually, kasama pa raw dyan pala si Kwan. Itong si, kasama daw po dyan itong si Bayag. Yan po yan. Tuwing umaga raw po yan, nandyan yan, nagkakapi sila habang hinihimas yung manok. So, yan po. Ngayon, ay kasama pa lang sa bungero din pala itong si Bayag na ito. Anyway, sabi ko nga, picturean nyo para mai-post sa social media para makita nito mga sponsor kung gaano kabuisit itong kanilang mga tinutulungan. Ganun naman po kasimple yun. At nakakakuan po yan. Aywan ko lang kung hindi matauhan at magising itong mga sponsor na ito. Imaginin mo, binigyan ka ng pangkabuhayan. Tapos ngayon, binigyan ka ng service mo, samantalang wala. Ang service lang po niyan mga yan, Cadillac. Dati, nung mga hampas lupa at mga patay gutom yung mga Cadillac po yung mga service niyan na walang chinilas. Ang Cadillac po na tinutukoy ko, Cadillac, yan ang service nila, paa nila na walang mga chinilas. Tapos ngayon, putang ina, binigyan ng pagkakataon ng mga sponsor na binigyan sila ng pangkabuhayan na tindahan at binigyan ng sasakyan na tricycle, motorsiklo, ngayon ay isinanla para sa ganon ay makabawi daw siya sa kanyang pagkatalo.
ay di lalo ka malulubog, tanga. Sa totoo lang po kayong mga sugarol. Ito lamang pa masasabi ko sa inyo. Maniwala man kayo sa hindi sa akin, pero sigurado ako marami sa inyo ang mag-a-agree dito sa sasabihin ko. Ang pagsusugal, nabibilang mo yung panalo mo, pero hindi mo mabilang yung talo mo. Ang ibig kong sabihin, ito, ngayon, nagsabong ka, panalo ka, 1,005. Pero tuwang-tuwa ka dyan at nabibilang mo nga, sinasabi mo 1,005 yung napanalunan mo. Pero yung mga nakaraang libo-libong talo mo, hindi mo nabilang. Di ba? Agree ba kayo dyan? Sinasabi ko. Yan po yan. Isa pa, ay paralyzed, tapos nakakapagsabong. Paralyzed, pero mamaya-maya nanganganak yung asawa niyang butanding. Sa bagay, hindi naman siguro na paralyzed yung utin yan. Maring tuloy-tuloy nga lang. Diba? Ganun lamang po. Nakakapangilabot lang isipin na yung tipong binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo inalagaan. Ano nga sinasabi ni napanood ko lang to doon sa vlog ni Ma'am Bupil Natatawa nga ako din dahil kung hindi raw ba naman bubo, itong mga ito hindi inalagaan yung tindahan at ang inilagaan yung baboy daw kuno, ewan ko kung baka baboy-babuyan. Samantala ang baboy 6, 7 hanggang 8 buwan daw bago mapakinabangan ang baboy. Ibig sabihin, 7 buwan ka raw na hindi magpapa. Tawan-tawa talaga ako dito kay Ma'am Bupil Kasi papa. Panoorin nyo. Yung salitang papa ni Ma'am Bupil. Doon ako tuwan-tuwa sa kanya. Oo nga naman, di ba? Samantalang dyan, kahit pa paano, maipagulong-gulong lang nila yung sa tindahan, buhay na sila. Ay ang baboy, palalamunin mo pa yan, hindi ka pa nakakasigurado kung mabibili pa ng magandang presyo yan. Di ba? Talaga kaya nga sabi ni Ma'am Bupil, di tama yan. Mag-alaga sila ng baboy, sa ikapitong buwan na lang sila magpapa. Tawang-tawa talaga ako. Grabe. Papa daw. Ayan. So, yan po yan. Yan lang po ang gusto kong ibalita sa inyo. At again, wag na wag kayong magpapangalan. Yung mga reaktor na nagre-react nitong mga videos ko, wag kayong magpapangalan. Delikado kayo. Tapos sasabihin nyo pa, re-reactionan nyo yung video ko, tapos sasabihin nyo, ako wala akong kinalaman dyan. At ako hindi ako naniniwala dyan. Aywan ko sa inyo kung naniniwala kayo. Yan ang sasabihin nyo. Di bubo ka. Tanga ka. Ididiin mo ako, tapos ikaw, na nag-play ng video ko, ikaw ngayon ang gustong makalibre. Hindi. Oras ngayon ang pinangalanan mo, itong tinapik ko na ito, kukontakin ko yung pinangalanan mo na yan at sosolsolan kong idemanda ka at ako magpipinance. Tandaan mo yan, sumusobra ka na Sabihin, paulit-ulit sasabihin mo na, naniniwala ba kayo rito? Ako, hindi ako naniniwala. Ay, bakit na ipi-play yung video ko? Hindi ka pala naniniwala. Kung di ka naniniwala, tumigil yung bunganga mo. Di ba? Konting pagkakamali mo lang, papatayin kita. Tandaan mo yan. Konting pagkakamali, gigilitan kita. Tangina ka. I-reactionan mo ang video ko, tapos yung ganun ang sasabihin mo. Tarantado ka.
So, ngayon alam nyo na. So ngayon at malipat na po tayo at gusto kong makabuluhan itong ating mga discussion. Gusto ko mayroon kayong napupulot na aral. Gusto ko mayroon kayong natututunan. Hindi, huwag kayong magkukondya sa mga ibang vlogger na yun na mga sinto-sinto. Wala naman kayong natututunan. May natututunan ba kayo din sa mga matatandang mga babaeng mga tuyot na parang dinaanan na ng 10 El Nino ang bilat niyan sa katuyot, nagpipiling basa pa. Yan, sinahayat na yan, si Silpie H na yan, yung Lola Glo na yan, si Ate Glo na yan. Ang lulutong na nga ng mga bilat ng mga yan, nagpipiling pa, may basa pa. Ay, Mario Joseph, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Tapos yung mga video ninyo, kung ano-ano mga wala namang kakwenta-kwenta talaga yung mga video ninyo. Walang kapupulutan. Aywan ko bakit pinagtsatsagaan ninyong panoorin yan. O ngayon, sige, trip ninyong panoorin yan, wala kayong matututunan, okay, go. Kaya lang, sa 2030, pag hindi kayo naging alerto sa buhay ninyo at hindi itong Birana Live Studio TV ang sinubscribe ninyo para matuto kayo at hindi nyo napanood, itong mga warning na ito, mamamatay kayo sa 2030. Dahil ito ang ebidensya natin. Ulit-ulitin kong i-play ito dito para at least may matutunan kayo. Ayan. Malala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, cancer at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang post na ito share para marami ang ma-alerto. Nasa post namin ang mga vaccine na may side effect. Tingnan. Malala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, cancer at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang post na ito Ayun. Kaya ko po ipinimple ito para po maalaman ninyo na hindi sa akin ang galing yan. Hindi po sa akin ang galing yan, yung salitang yan. Kaya po noong pa lang, hindi pa po lumalabas yan. Alam ko na po ang mangyayari dyan sa mga bakunahan na yan ng COVID-19. Kaya nga po, may ginawa na po ako dyan para matanggal or ma-detox, mailabas ng sarili ng katawan, yung lason na in-injection na yan, ng bakuna na yan sa inyo ay matanggal sa inyong katawan. Mayroon po akong itinuro dyan. Nandyan po yan sa video. Kahapon po, sinabi ko na yan. Kasi ako hindi ko matandaan yung title di ba? Pero may nag-comment po dyan na ang title, yun nga. Binasa ko dyan yung si Ading isusugod na naman sa ospital, yung bang title na yun. Tapos, di ba sabi ko kahapon, tingnan nyo, may magko-comment pa ulit dyan na anong title. Samantalang sinabi ko na, di ba? Sinabi ko na. Dahil galing din yun sa subscriber natin, yung mga nag-comment din, yung mga nag-comment at nakapanood at ginawa na mismo nila. Pero talagang may nagtanong pa talaga, ano pong title? Ay, kung hindi ba naman tanga ito? Yun po yung sinasabi ko sa inyo na kung gusto ninyong maligtas sa 2030, ang tiyak na kamatayan ninyo, mamamatay ka na lang na tanga. Kasasabi ko pa lang. Nasigurado ako may magko-comment na ganyan kahit na binasa ko na dyan.
kahapon, binasa ko na yung title nung dapat nyong panoorin at yung proseso ng itinuro ko na para ma-detox yung lason sa katawan ninyo. Sinabi ko na ang title, pero may parang nagtanong kung ano raw title. Yun po yung sinasabi ko. Anyway, ito lamang po ang masasabi ko sa inyo, wala pong sasagot sa inyo. Kaya nga sinagot po diyan ng sekretary ko, ing ka. Yan yung sinagot ng sekretary ko. At yung isa naman, parang sinabi lang na panoorin mo yung buong video nang hindi ka nagiging tanga. Yan po yung sinagot sa akin, sinagot dyan. Yung nag-comment, yun ang sinagot ng sekretary ko. Actually, hindi ko man po nababasa yung mga comment ninyo na yan. Sinasabi po sa akin yung mga highlight na mga katangahan. Sinasabi po sa akin ng sekretary ko, kaya alam ko. So, ibig sabihin ko po dito ay anyway, pero dapat siguro tama lang siguro na mamatay ka na lang hanggang 30 ka na lang, kasi unang-una kung hindi na mamatay ito dito pa lang 'di ba? Yung lumabas na yung katangahan mo. So para hindi ka na makapag-spread pa ng lahi mong tanga, ay dapat lang talaga mamatay ka na lang din. Para hindi ka na makapanglahi, di ba? So tama lang na hindi mo matutunan itong mga tinuturo ko. Dahil pag makapanglahi ka pa, baka mas matindi pa yung katangahan at kabubuhan. Ganun lamang yon. So, okay lang yan. Basta po doon sa sinasabi ko, nandyan po magbasa-basa lang pa yung comment dyan. Nandyan po. Kaya nga, hindi nga ninyo talaga maintindihan hanggat hindi nyo pinapanood ng buo yung dinadaldal ko rito. Hindi nyo matututunan. Tandaan ninyo yan. Mandinin mo. Kasasabi ko lang, bumirada ka na ng tanong. Kasasabi ko lang yung title. Title na binasa ko dyan na sinabi niyong comment kaya ni Liti Pablo at saka yung iba pa na mga nag-comment, kasi sila sumunod na, nagawa na nila, at sinasabi nila dyan, nandyan din sa mga comment na sinasabi nila pagkatapos daw nilang ma-take yung duration nung pagtitake nila nung aking itinurong yon, napakaganda raw nung naging resulta. At parang bumalik lang din yung dati nilang sigla. Na ngayon nga talaga raw ay talagang nangihina sila na para bang wala talaga. Mahina talaga sila, at saka yung parang nahihilo pa nga raw sila. Lumalabo ang mata nila. Kung ano-ano pa, so masakit ang ulo nila. Dahil nga po yan yung pong epekto po yan ng bakuna. Yan po yan. Ngayon, kung tatanungin nyo bakit ko alam itong mga ito, kung inyo po matatandaan yung sinasabi sa akin ni Marilyn Tochang na hindi raw ako nag-aral, di ba? Wala raw akong aral, yung sabi ni Marilyn Tochang. At kung napanood din nyo yung sagot ko sa kanya, challenge ko siya na sabi ko, papaano kung meron akong maipakita sa iyong 4 na diploma, 4 na transcript of record, at kung gusto mo pang i-verify sa school na pinanggalingan ko, yung 4 na kursong tinapos ko na yan, papaano na? Di ba? Hinamon ko siya. Kasi sinabi niya wala daw akong aral. Ayan. So, para magkaalaman na, tanggapin yung challenge ko. Kung wala akong maipakitang 4 na diploma, abay, di talo ako. Ganun lang kasimple. So ngayon, kung ang tatanungin nyo sa akin ay bakit alam ko itong mga ito? Hindi nyo po na itatanong, isa yan sa 4 na kurso ko, yung pagiging scientist ko. Yan po yan.
Isa pa, chemical engineer din po ako. Yung chemical engineer, magkakakon po yan. Magkakapatid po yan. Kaya alam ko rin pong gumawa ng lason. Alam ko rin pong gumawa ng virus. Kaya alam ko po yan. Di ba? Ayan, nakita niyo naman yung ebidensya. Yung isa sa kurso ko, nakita niyo naman po, piloto ako. Yun po yan. Ano pa bang gusto niyo malaman sa akin? Kaya nga sinasabi ko nga po sa inyo na hindi po ako magtuturo dito ng hindi ko ginagamit. Lahat po yung ginamit ko. Kagaya po ng kalamansi yung at saka sili na yan. Di ba sinasabi ko? Yan pong kalamansi at saka sili na yan, may proseso po yan. Kaya ko po, nag-aksaya po ako ng oras dito para i-demo ko sa inyo kung paano ko pinaprocess yung kalamansi at saka sili. At yan naman po yan, kung sakasakali po, dumating uli yung mga ganyang mga virus, i-spray lang po ninyo sa lalamunan ninyo. Hindi na po papasok sa respiratory ninyo yung virus or lason. Ganun lang po yan. Kaya po nung panahon po ng COVID-19, kaya nga po nakapag-open ako ng YouTube channel ko kasi nung time na yon sa Facebook live lang po ako. Sigaw po ako ng sigaw sa Facebook live ko na sinasabi ko, huwag kayong magpapabakuna, bagkos ang hanapin nyo na lang, usbong lang ng sampalok. Yun lang ang ngatain ninyo pagka lumalabas kayo, hindi na kayo papasukan ng virus. Dahil sa kada daldal na gano'n, yun, itinik down yung Facebook account ko. Ganon. Isa rin po yung doktor dati yung sa Pampanga. Kuan po yan eh. Tandang-tanda ko po yung isang pamilya na doktor sa Pampanga na nag-o-offer po nung kagamutan nung COVID na yun. Anong ginawa? Tinik down din po yung tinik down din po yung Facebook account nila. Hindi na po narinig yun. Hanggang ngayon din na narinig. Ganun po, kaya na-explain ko lang po sa inyo. At yan pong kalamansi at saka sili na yan, may mga pag-aaral po kami dyan ng mga kasamahan kong mga scientists at mga chemical engineers na mga kasamahan ko. Kaya alam po namin ang mag-formulate ng lason, virus, at yung pangontra sa mga virus na yan. Alam namin i-formulate yan. Alam nyo ba, yung COVID-19 na yan, sino ang naniniwala sa inyo yan ay natural na dilubyo or natural na virus? Sino ang naniniwala sa inyo na natural na virus yan? Kung naniniwala po kayo, mali yung paniniwala ninyo na natural na virus yan. Hindi po natural yan. Ginawa po yan ng tao. At yan po ay pinagkakitaan ng trillion dollars. Iyang COVID na yan. Gawa po ng tao yan. Kaya nga kung inyo pong matatandaan, dati po, yung time na yun, si Trump din ang presidente ng Amerika. Ano po yung tawag ni Trump diyan sa COVID-19 na yan? China virus. Pero nung nasungal-ngalan na rin ng kapartiyan, hindi na siya nagsalita. Kasi nga po, gawa ng tao yan. Kaya nga po yun ang kami naman na bilang mga scientists ay nag-formulate din kami. Kasi nga, di ba, may nung pagkatapos ng COVID-19 na yan, di ba, may mga bali-balita pa ng kung ano-ano pang mga virus pa. Di ba? Yan po yung nag-formulate po kami. Kaya nga po, yung kalamansi at saka sili, yun po yung
lumabas doon sa aming pag-aaral na pwedeng sumangga ng mga virus yan. Kasi yan po mga virus na yan na ginawa ng tao ang talagang tinatarget nila yung baga ninyo. Kaya kung kayo ay nakapag-spray nung pinormulate ko na itinuro ko dyan sa inyo yung kalamansi at saka sili, spray lang po ninyo, hindi papasok sa baga ninyo or respiratory ninyo, ligtas kayo. Ganun po yan. Kaya alam ko po yung sinasabi ko dahil hindi po ako magsasalita dito na walang alam. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung inyo pong napapansin sa akin, napakarami kong mukha. Yung tinatawag na double face. May mukha ako nakala nyo sanggano. 'Di ba? Yun na lang pag mga pagmumura ko. 'Di ba? Kakaiba na agad 'yon. Pero ang totoo po 'yon, hindi po ako 'yan. Ano nga, kahit na ako po nagsasalita kasi hindi naman po 'yun ang karakter ko talaga. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kung sanggano ang kausap ko, sanggano rin ako. Kung tarantado ang kausap ko, mas tarantado ako. Kung bastos ang kausap ko, mas bastos ako. At kung criminal ang kausap ko, mas criminal ako. Ganun lamang po. Kaya mayroon pong dalawang mukha ako. At pagdating naman po dito sa kaalaman, marami po kayong matututunan sa akin. Pagtiyagaan nyo lang pong panoorin yung mga videos ko, yung mga nakaraan pang mga videos ko, marami po kayong matututunan. At yan po mismo ang magpapatotoo po dyan ay yung mismong mga viewers ko, mga subscriber ko, kasi sila po ang nagbenepisyo na ng mga itinuro ko. Yun po mga hindi ko mabigkas-bigkas kahapon na yung hindi makaihi, yun nilalagnat ka, UTI pala yun. Mabuti na lang may mga nagko-comment diyan na yun po yung ibig ko sabihin. Hindi ko mabigkas-bigkas kahapon, UTI po. Yan, napakasimpleng sakit kung tutuusin. Pero yan po ay nakakamatay. Virus po yan eh. 'Di ba pagka nag-UTI ka, odlot-odlot ang pan mo, tapos ang sakit ng biwang mo, lalagnating ka pa. So ngayon, akala nyo napakasimple lang yan. Simple talaga. Pero napakasimple lang din po ang gamot niyan. Wala po sa doktor ang gamot niyan. Kung ano-ano mga antibiotic ang ibibigay sa inyo ng doktor. Pero yung itinuro ko po dyan, sa bagay maiksi lang naman to, sasabihin ko na rin, yan lang po, kumuha lang po kayo ng buko pag may UTI po kayo, babae o lalaki. Yun pong buko na yun, parang bawasan nyo lang po yung balat. Bawasan nyo lang yung balat. Magpakulo kayo sa kaserola ng tubig. Ilagay nyo yung kumukulo. Yung yung hindi nyo binuksan buko na yun, yung buong buko. Tapos, pagka tinatansyan nyo na pati yung buko na yun, yung sabaw ng buko na yun, kumukulo na rin, hanguin nyo na. Paghango nyo ng ganoon, siyempre natural, hindi nyo maiinom yun dahil mainit pa. Palamig-lamigin ninyo. Tapos, butasin ninyo yung buko, yun ang inumin ninyo. 1 hanggang 2 bisis nyo lang gagawin yan, tanggal ang UTI ninyo. Walang kahirap-hirap. Kisa doon sa pupunta ka ng doktor, reresitahan ka, antibiotic agad. Yan po, buko lang. Pero dapat nga alam ninyo ang proseso. Alam ba ninyo yung prosesong yun, nalalagain pala, nakapakukuluin? Hindi nyo alam yun. Basta alam lang nyo, iinom lang kayo ng buko, di ba? Yun po yan. Napakasimple. Pero kung hindi ninyo alam ang proseso, walang kahihinatnan. Yan ang kakaiba ako. Dito sa mga putang inang mga
anti-kalingap na ito na puro lang paninira sa kalingap ang ginagawa nitong mga ito na wala kayong natututunan dyan. Yung mga walang ambag yan sa kalingap tapos kung ano-ano mga sinasabi. Hindi ko naman napanood itong Kapiso pero mayroong nag-comment na si Kapiso daw may live at ang sinasabi raw kaya raw nag-live si Kalingap Rab para daw may pangbili ng litson. Tingnan mo itong gagong ito. 'Di ba? Talagang tarantado lang. Iyan ang mga tinatangkilik ninyo, yan ang pinapanood ninyo, walang kakwenta-kwenta, wala kayong napupulot na aral. Kaya po madalas ninyong naririnig sa akin, nagugwapo kayo at gaganda. Pag dito kayo nag-subscribe sa channel ko, marami pong kahulugan yun. Ang ibig pong sabihin nun, hindi man literal nagaganda kayo, ibig sabihin marami kayong matututunan na makakaganda sa inyong mga sarili at maiiwasan ninyong magpa-confine sa hospital. Lahat yun ay tinuro ko, maging lahat ng mga sakit, nandyan po yan sa mga videos ko. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga title, baybayin ninyo. Ganun lamang po. Sana po naintindihan ninyo itong mga gusto kong iparating sa inyo. At gagawin ko ba ito kung hindi ko kayo mahal? Kaya po ako nag-aaksaya ng panahon para i-discuss ito dahil mahal ko po kayong lahat. Ayan po ang totoo. So hanggang dito na lamang po at sana manawari ay ibigay na sa inyo ng ating Panginoon yung lagi ninyong naririnig sa akin na blessings na walang katapusan. Sana maibigay na sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.